Nagumpisa ang kabanata sa isang candy shop. Makikita dito si Maymay na nagtatanong kung magkano. Tinitigan siya ng isang matanda. Nanlaki ang isang mata nito na parang nagulat at hindi agad siya nakasagot sa tinatanong sa kanya ng babaeng sorcerer. Hindi sinabi kung sino ang matandang ito, pero mamaya, bago matapos ang kabanata, ay susubukan kong ipaliwanag sa inyo ang kanyang pagkakakilanlan. Nagpatuloy ang kabanata sa eksena kung saan natapos ang chapter 268. Sinigaw ni Maki ang pangalan ni Yuta at galit na galit siya dito. Ito ang parehong pagsigaw na narinig nila Yuji habang patungo sila sa silid kung nasaan si Yuta. Makikita ang binatang sorcerer na nakabalik na sa kanyang orihinal na katawan, pero ang tahi niya sa ulo ay hindi natanggal. Pawis na pawis ito at parang takot na takot sa reaksyon ni Maki. Sinabi ng babae na huwag isipin ni Yuta na makakalimutan nila ang paglagay ni Yuta sa kanyang sarili sa bingit ng kamatayan. Matatandaan na isa si Maki sa tutol sa paggamit ni Yuta ng curse technique ni Kenjaku, pero nagpumilit talaga ang binatang sorcerer na gawin ang kanyang plano. Habang sinesermonan ni Maki ang kaibigan, tinawag siya ng kakagising at kakadating pa lamang na si Megumi Fushiguro. Binati agad siya ni Maki at tinanong nito kung kamusta na si Megumi. Sumagot ang binata sa pagkasabi na medyo nahihilo pa siya. Maaaring epekto ito ng unlimited void sa kanyang utak. Huwag natin kakalimutan na ang dalawang ito na lamang ang natitirang miyembro ng Zenin. Sinabi ni Megumi sa kanyang mga kaibigan ang paghingi niya ng tawad sa lahat ng nangyari. Sumagot si Maki sa pagpunto na hindi kailangang humingi ng tawad ni Megumi. Sisingit sana si Yuji sa usapan sa pagkasabing may ihihingi din siya ng tawad. Pero agad na nagsalita si Kusakabe sa paglalahad na nangyari ang lahat dahil hindi agad pinaslang negosyo si Yuji simula pa umpisa. At biktima lamang din si Yuji ng mga plano ni Kenjaku. Ayon kay Kusakabe, isa siya sa mga taong gusto ng wakasan ng buhay ni Yuji, pero dapat magpasalamat ang ating bida kay Principal Yaga dahil ito ang nagkumbinsi kanila Kusakabe na buhayin si Yuji. Dagdag din ng sorcerer na walang mali o tama sa kagustuhan ng dalawang panig ukol sa gagawin nila kay Yuji sapagkat lahat sila ay may pinangahawakang paniniwala. Ang pagliligtas ni Yaga sa buhay ni Yuji ang naging dahilan para hatulan din siya ng kamatayan ng Jujutsu Society. Pinayuhan ni Kusakabe ang kanyang mga estudyante na huwag magilty sa mga nangyari sapagkat ang mga mas nakakatandang kagaya ni Kusakabe ang dapat sisihin. Ngayon ko lang napagtanto na sa kabila ng pagiging malaking organisasyon ng Jujutsu Society, wala man lamang ibang mas bihasang sorcerers na tumulong sa kanila gayong ang pagkalaban sa mga curses kagaya ni Suko na ang unang layunin nila sa mundo. Tinanong ni Yuji kung paano nagawa ni Yuta na makabalik sa kanyang katawan. Pinaliwanag naman ng binata na nagawa niya ito sa tulong ni Rika, sapagkat ang dahilan pala kaya hindi bumitaw si Rika sa pagyakap sa kanyang walang buhay na katawan ay dahil gumagamit ito ng reverse curse technique upang patuloy na pagalingin at panatilihin sa maayos na kondisyon ng kanyang katawan. Humingi ng pasensya ang binata dahil pinag-alala niya ang lahat, kaya sinagot siya ni Yuji sa pagkasabi na wag na itong alalahanin pa ng kaibigan. Pero nagsalita muli si Maki sa pagkasabi na kung mas sineryoso lamang ni Yuta ang kanilang misyon, mananalo sana sila ng mas mabilis. Sa buong laban ng ating mga bida kontra kay Sukuna, may mga nagawa silang pagkakamali na napansin ng marami sa atin. Ang mga pagkakamaling ito ay sinubukang ipaliwanag isa-isa ng mga sorcerers na nabuhay. Ayon kay Maki, dapat siya ang nagtungo sa misyon ng pagpaslang kay Kenjaku, habang si Higuruma naman at ang Executioner Sword Plan ang gumamit ng recorded curse speech ni Toge. Sa paraang ito, matatapos agad nila ang laban. Ipinaliwanag ng kabanata na ang curse speech ay hindi gumagana ng sabay. Ibig sabihin, hindi pwedeng mag-record si Toge ng curse speech sa dalawang magkaibang tape recorder. Kinontra ni Todo ang sinabi ni Maki, sapagkat hindi gumagana ang boogie-woogie sa mga kagaya ni Maki na walang cursed energy sa katawan. Ibig sabihin, hindi niya magagaya ang ginawa ni Yuta na pagsulpot sa likod ni Kenjaku para pugutan ito ng ulo. Sinuportahan din ni Panda ang sinasabi ni Todo. Ayon sa kanya, tama lamang na si Yuta ang gumamit ng recorder na merong curse speech dahil ginamit ito ni Yuta habang nangihina na si Sukuna. Kung malakas pa ang King of Curses at narinig niya ang curse speech, magagawa nitong mapaglabanan ng epekto ng teknik at maaaring mamatay si Toge dahil sa feedback. Sinang-ayunan nito ni Toge. Habang nag-uusap ang mga sorcerers, nagkomento din ang isa pa nilang kasama. Ito ay walang iba kundi ang abogado na si Hiromi Higuruma.
Buhay na buhay ito at nagtamo lamang ng pinsala sa braso. Matatandaan na sinabi ko sa inyo noon na maaaring buhay pa si Higuruma at ang patunay ko dito ay ang paglalaho ng Executioner Sword sa kamay ni Yuji. Sinabi ni Higuruma na pinaglaruan lamang siya ni Sukuna at kaya siya nitong patayin ng anumang oras noong nagkaharap sila. Pangyayaring maaaring gawin ni Sukuna kay Okotsu kung ito agad ang humarap sa King of Forces. Pinaliwanag ni Higuruma na siya ang nagdesisyon na gamitin ng recorder sa loob ng domain expansion ni Yuta dahil bukod sa walang makikialam sa loob nito, hindi din pwedeng pakinabangan ito ni Higuruma sa kanyang sariling domain expansion na nagbabawal ng kahit na anong uri ng karahasan. Pinuri ni Kusakabe si Higuruma dahil nakakagulat na ang isang taong 2 buwan pa lamang na sorcerer ay buhay pa din hanggang ngayon matapos direktang tapatan si Sukuna. Sinabi ni Higuruma na maswerte lamang siya. Hindi tinanggap ni Maki ang paliwanag ng kanyang mga kasama sapagkat ipinunto niya na meron pa ding pagkakamali si Yuta. Kabilang dito ang hindi agad pagdating ng kanilang mga backup mula sa abroad. Ang tinutukoy niya dito ay sila Miguel at Laru. Ang dalawang sorcerers na ito ang nagligtas kay Wiwi mula sa kamatayan, tumulong sa kanila para maputol ang isa pang kamay ni Sukuna at ang nagbigay ng tsansa kay Yuji na mabitawan ng kanyang unang Black Flash sa katawan ng King of Forces. Sumang-ayon ang lahat sa sinabi ni Maki, kaya dumepensa agad si Yuta sa pagkukwento na sinabi sa kanya ni Miguel na hindi sila makakarating. Pero hindi pa rin tinanggap ni Maki ang paliwanag dahil mali pa rin daw si Yuta dulot ng pagpapakita ng dalawang cursed user sa laban. Siguro, mas mapaplano ng ating mga bida ang kanilang estratehiya kung kinumpirma agad ng dalawa ang kanilang pagsama. Upang matulungan ng kaibigan mula kay Maki, sinabi ni Yuji na kung hindi dahil sa curse tool ni Yuta, hindi niya maitatago ang kanyang mga putol na daliri. Pero binara siya ng babae sa pagpunto na pwede naman itong bumili ng gloves sa hardware. Hindi nagpatalo si Yuji, kaya sinabi niya na ang unlimited void ni Yuta ay sobrang puminsala kay Sukuna. Pero hindi pa din kumalma si Maki at kinuwelyuhan pa rin si Yuta. Nakakatawang sinisisi ni Maki si Yuta gayong hindi niya masasaksak ang King of Forces kung hindi dahil sa domain expansion ni Yuta. Sumali na din si Hakari sa pagtatanggol kay Yuta. Sinabi nito na sa tingin niya ay sobrang nakatulong ang pananatili nila sa loob ng katawan ni Rika sapagkat nagawa agad nila na makalusob kay Sukuna matapos nitong talunin si Gojo. Kaya tagumpay din si Hakari na maihiwalay sa Oraumi mula sa King of Forces. Inamin din ni Todo na marami siyang pagkakamali sa kanilang misyon sapagkat kahit pinaghandaan nila ni Meimei ang domain expansion ni Sukuna, naiwan pa rin si Choso at Yuji sa loob nito. Naging dahilan para mamatay ang kapatid ng ating bida. Tinanong ni Kirara kung ang distansya ba nila Yuji ang naging problema. Sinabi ni Todo na ang naging problema ay dulot ng sobrang tinding cursed energy ni Sukuna. Hindi niya maramdaman ng kanyang brother at hindi niya ito nailabas mula sa loob. Malungkot na nagkomento din ng sorcerer na si Takuma Ino. Sinabi niya na nasa gitna din siya ng malevolent shrine at furnace ni Sukuna noong dumating si Wiwi para iligtas siya. Kaya dapat ay tinulungan niya man lamang si Choso. Agad na sumagot si Yuji sa pagkasabi na mapapas lang siya ni Sukuna kung wala si Choso, kaya walang may kasalanan sa kamatayan ng kanyang kapatid. Medyo kumalma na si Maki at sinabi niyang hindi niya din talaga sinisisi si Yuta dahil kahit siya din naman ay halos bumigay na matapos ang dalawang Black Flash ni Sukuna. Bukod kay Maki, inalaha din ni Kasumi Miwa ang matinding takot na naramdaman noong pumasok siya sa laban upang markahan si Maki sa gitna ng domain expansion ni Sukuna. Kung siya lamang na iligtas ni Todo at naiwan si Maki, siguro ay sisisihin niya ang kanyang sarili. Sunod na humingi ng tawad si Momo dahil wala siyang nagawa para tulungan ng kanyang mga kasama. Agad siyang sinagot ni Meimei sa pagpapaalala na naging magandang sasakyan para sa kanya ang walis ni Momo. Maaaring ito ang sinakyan ni Meimei para makapunta ng mabilis sa taas ng mga buildings habang abala si Wiwi sa pagliligtas sa kanilang mga kasama. Sinabi naman ni Hakari ang kagustuhan niya makaharap si Sukuna kapag natalo niya si Oraume, pero sobrang lakas ng cursed user kaya hindi ito nangyari. Si Hakari ang isa sa pinakamalakas na estudyante ng Jujutsu High, maging si Gojo ay hanga sa kanyang kakayahan, kaya ang matagalan siya sa pakikipaglaban kay Oraume ay isang testamento sa lakas ng alagad ni Sukuna. Sinabi naman ni Nobara na tulog siya habang nagaganap ang laban at nagising na lamang siya noong malapit na matapos ang laban. Noong marinig na ang mga pagkakamali at pinagsisisihan ng kanyang mga kasama, buong pagyayabang na ipinagmalaki ni Wiwi na sigurado siyang walang kokontra sa kanila kung sasabihin ng bata na siya ang MVP sa laban nila kay Sukuna. Siguro, ang pagiging MVP ay ibibigay ko kay Yuji,
Pero walang duda na si Wiwi ay isa sa may pinakamalaking naitulong sa laban. Mula sa kanilang soul switch training hanggang sa pagliligtas niya sa kanyang mga kasama mula sa pinsalang dinulot ni Sukuna. Sinabi ni Kirara na iniwanan siya ni Wiwi sa kaligitnaan ng laban kaya sinagot siya ng bata na masyadong mabigat si Kirara kaya niya ito ginawa. Sa kalagitnaan ng pag-aasara ng dalawa, sinabi ni Kusakabe na habang ibinubuwis ni Wiwi ang kanyang buhay, ang kapatid naman nitong si Maymay ay nakaupo lamang at parelax-relax. Agad namang dumepensa si Wiwi para ipagtanggol ang kanyang ate sapagkat ayon sa bata, nagpakahirap si Maymay sa pag-asikaso ng mga kailangan nila para sa New Shadow Technique. Kung ako ang tatanungin, ginawa ni Maymay ng maayos ang trabaho niya at kailangan sa kanya ng grupo. Matatandaan ng mga uwak niya ang naging paraan nila upang mapanood ang bawat pangyayari sa laban. Kaya napag-aralan nila ang lakas at kakayahan ni Sukuna habang nakikipaglaban nito kay Gojo. Tumawa ng malakas si Maymay. Sinabi niya na hindi niya itinatangging umiwas siya kay Sukuna sapagkat walang katumbas na halaga ang buhay niya at ang mga klase ng buhay na meron siya ay hindi dapat isinusugal. Tinanong ni Hakari kung ang ibig bang sabihin ni Wiwi sa New Shadow Style ay yung mga teknik ng simple domain na hindi maaaring ituro sa mga tagalabas dahil sa isang Winding Bow. Kinumpirma ito ni Kusakabe. Matatandaan na matapos ang isang buwang training, marunong na sa paggamit sila Ino, Choso at Yuji ng New Shadow Style Technique. Sinabi ni Maymay noon na siya ang gagawa ng paraan upang maging posible na matuto ang mga ito ng simple domain. At ang paraan na ginawa niya ay konektado sa matandang ipinakita sa unang pahina ng kabanatang ito. Pinaliwanag ni Kusakabe na ang orihinal na may likha ng simple domain na si Sadatsuna Ashia ay gumamit ng isang binding vow na nagpoprotekta sa simple domain na matutunan ng maraming cursed users. Ito ang rason kaya kahit ang mga magagaling na Jujutsu sorcerers gaya nila Yuta ay hindi marunong sa paggamit ng simple domain. Sinundan ni Maymay ang paliwanag sa pagkasabi na sa paglipas ng panahon, ang mga New Shadow Style techniques ay naging lihim na sa marami at sinarili na lamang ng mga tagasunod ng eskwelahan ni Sadatsuna Ashia. Nag-iimbita na lamang sila ng mga disipulo at kinukumbinsi ang mga ito na lumikha ng mga walang kwentang binding vows para matutunan ng New Shadow Style. Matatandaan na si Wiwi ay marunong din sa paggamit ng New Shadow Style sapagkat siya at ang kanyang ate ay kabilang sa mga estudyante at tagasunod ng eskwelahang pinagbulan nito. Pinaliwanag ni Maymay na ang binding vow ng school ni Ashia ay nagtatanggal din sa kanyang mga tagasunod ng kakayahang tumanggi sa mga misyong ibinibigay nila at higit sa lahat, humihingi din ng eskwelahan ng malaking kabayaran kapalit ng karunungan sa paggamit ng simple domain. Ang kabayarang ito ay ang kanilang lifespan. Kaya, para kay Maymay, ang New Shadow Style ay hindi isang teknik. Bagkos, isa itong sumpa. Nakakapanghinayang na ngayon lamang natin narinig ang kwentong ito kung kailan patapos na ang Jujutsu Kaisen. Nagulat sila Nobara at Megumi sa nalaman, pero ipinagpatuloy pa rin ni Maymay ang pagkukwento. Sinabi ng babae na walang nakakaalam kung nasaan ang pinuno ng eskwelahan kaya hindi nila alam ang katotohanan sa kwento ng paghigop ng pinuno sa lifespan ng kanilang mga tagasunod sapagkat meron pa din namang gumagamit ng New Shadow Style na dumating na din sa katandaan. Masyadong malihim at masikreto ang mga pinuno sa Jujutsu Society kaya hindi nakakapagtaka kung hindi alam nila Maymay kung nasaan ang pinuno ng school ni Ashia. Sinabi ni Maymay na kapag namatay ang pinuno ng eskwelahan, ang tagapagmana nito ang makakakuha ng pamumuno. Nagbigay din si Kusakabe ng detalye ukol sa New Shadow Style. Ayon sa kanya, ang mga pinuno lamang ng eskwelahan ang may kakayahang tanggalin ang bisa ng binding vow. Sa kasamaang palad, wala sa kahit na sino ang nakakakilala sa pinuno ng school. Sa puntong ito, mapapagtanto natin na mayroong ginawa sila Maymay sa pinuno ng eskwelahan kaya naging posible ang pagtuturo nila ng teknika nila Yuji. Itinama ni Maymay ang paliwanag ni Kusakabe sa pagsasabi na walang nakakakilala sa pinuno noon. Pero nagbago na ito ngayon. Nagtaka si Nobara. Kaya nagsalita muli si Kusakabe sa pagkasabi na siya na ang bagong pinuno ng Ashia School of New Shadow Style. Nagulat si Miwa sa narinig. Inanunsyo ni Kusakabe sa kanilang lahat na ang binding vow at ang mga kwento ukol sa lifespan ay hindi na problema ngayon sapagkat inalis na niya ito. Si Kusakabe ang isa o maaaring ang pinakamagaling na user ng New Shadow Style sa kwento. Naging grade 1 sorcerer siya dahil lamang sa galing niya sa paggamit ng New Shadow Style. Sa kabila ito ng kawalan niya ng innate technique, kaya karapat dapat na siya ang maging tagapagmana ng sining ng simple domains. Masayang-masaya ang dalawang mukhang perang magkapatid na sila Maymay at Wiwi. Sinabi ng babae na kapag naging pinuno na din si Wiwi isang araw, maglalagay sila ng batas na magpapahintulot sa kanilang maningil ng buwan ng tuition fee sa lahat ng tagasunod ng New Shadow Style. Ikinagulat ito ni Miwa.
Nakakatawa na hindi nagbago ang pag-iisip ng dalawang magkapatid na ito. Pera muna bago sumpa. Lumipat ang eksena ng kabanata sa isang muling flashback. Ito ay ang pagpapatuloy ng eksena ni Maymay sa harapan ng matandang may-ari ng candy shop. Tinanong ng matanda kung tama ba ang narinig niya na tinatanong ni Maymay kung magkano. Sumagot ng babaeng sorcerer sa pagkasabi na magkano ang buhay ng matanda. Medyo kinabahan ito, kaya tinanong niya muli si Maymay kung paano nito na lamang nandito siya at siya ang pinuno. Sa madaling salita, ang eksenang ito ay nagaganap isang buwan bago ang pakikipaglaban nila kay Sukuna, sapagkat ito ang panahon kung kailan ay nasikaso ni Maymay ang problema nila sa New Shadow Style. Tumawa si Maymay at sinabi niyang nagtanong lamang siya sa isang kakilala niya na may sapat na nalalaman. Isinawalat ni Maymay na ang matanda pa lang ito ay kumukuha ng maraming disipulo para magkaroon sila ng kapangyarihan na kayang tumapat sa Big Three families ng Jujutsu Society. At nag-iipon din ito ng pwersang kayang sumakop sa mundo ng Jujutsu matapos nilang patalsikin ng mga higher-ups. Nanlaki ang mata ng matanda sa mga nalalaman ni Maymay at kanyang napagtanto na ang nagturo sa kanyang pinagtataguan ay walang iba kundi si Tengen. Si Tengen noon ay mayroong mga barrier sa halos buong Japan at lahat ng mga nilalang na nasa loob nito ay naoobserbahan ni Tengen kabilang ang pinuno ng Asia School. Sinabi ni Maymay sa matanda na kailangan nito ng mahabang panahon ng paghigop sa lifespan ng kanyang mga disipulo bago niya masakop ang mundo ng Jujutsu. Inisa-isa ni Maymay ang kasalanan ng matanda sa mundo. Kabilang dito ang paghihintay na maubos ang bawat membro ng tatlong malalaking pamilya sa pagkalaban kay Sukuna, ang pagsarili sa New Shadow Style na maaari sana magligtas sa maraming sorcerers mula sa kamatayan, at higit sa lahat ay ang pagsubok ng matandang pinuno na gawing kasangkapan ang minamahal na kapatid ni Maymay na si Wiwi. Ang dahilang ito para sa kanya ay walang kapatawaran, kaya bilang kaparusahan, pinaslang ni Maymay ang matandang pinuno. Nagdulot para maibahagi nila ang New Shadow Style sa kanilang mga kaibigan. 2 kabanata na lamang ang natitira at sa ngayon ay mapayapa pa ang lahat at walang kahit na anong bahid ng kasamaan ang ipinapakita sa istorya. Tuloy-tuloy kayang ganito ang mga susunod na kabanata? Yan ang dapat nating abangan sa nalalapit na pagtatapos ng Jujutsu Kaisen.